What's up guys, welcome back for another video. I'm Rolly Moore again. First of all, if you are new to my channel, please support me, subscribe, and click the notification bell so you will be notified on my next and future videos. In this video guys, ipapakita ko na sa inyo yung setup ng mga tank ko. And actually guys, kahapon water change ako. Nag water change ako kasi guys, binigyan ko siya ng halaman nung nilipat ko sila. Nung nilipat ko sila guys, binigyan ko sila ng halaman, tapos hindi ko alam kung bakit namatay yung mga halaman. Like 2 days lang yata namatay yung mga halaman na nilagay ko. Kaya yung kapag pinakita ko sila ngayon guys, wala silang halaman. Kaya yun, pero bibili ako guys sa susunod. Samahan niyo din ako. So yun guys, papakita ko na sa inyo yung setup ko. So umaga ngayon guys, kakagising ko lang, tapos chinek ko sila. So nandito na tayo guys kung saan ko sila sinetap, and papakita ko sa inyo kung ano yung kinalabasan ng inayos ko. So ito guys yung setup na ginawa ko. Yan, may kaldero dyan guys kasi kapag in the future bibigyan ko din ng isda yan. Kasi hindi na rin ginagamit guys, kaya yun pwede kong gamitin kapag nagka-isda ulit ako. Tapos ito guys yung drum. May drum dyan guys kasi nag-i-stock water ako para kapag nag-water change, yun na yung gagamitin ko. Hindi na galing pa rin naman guys sa bomba yan or sa deep well, pero ini-stock ko pa rin guys. Tapos ito guys yung setup ko. Ayan. Tapos may batya doon guys. Yung laman nun is mga water plants. Water plants guys na natira, na yun yung mga hindi ko nilagay sa tank guys. Tapos hindi naman namatay guys yun, pero yung mga nilagay ko sa mga tank na to, hindi ko alam guys kung bakit namatay. Tapos doon may lumot, natapon pa nung isang araw, kaya nasayang lang. Pero binalik ko guys yung mga lumot, parang mabubuhay pa naman. So yun, kakagising ko lang guys umaga ngayon, and hindi ko pa sila pinakain, kaya samahan nyo na rin akong pakainin sila. So ito guys yung mga gapi. Yan. Kung nakikita nyo guys yung maliit na yon, yung maliit na lumalangoy na yon, yun guys yung pinakita ko na, wait lang guys, i-zoom ko. Ito guys yung pinakita ko na maliit nun, yung fry, yung isang anak nila. Hindi ko alam guys kung alin dyan yung nanganak nun, pero yun, halos malalaki na rin naman guys yung mga tiyan yan, kaya pwede na rin manganak yan guys. Note guys, guppies are life bearing, hindi na sila nangingitlog guys, sabay anak na sila kapag time na nila. So ito guys yung mga guppies yon guys. Tapos ito yung mga Mickey Mouse. Yan, 5 sila guys, napakalaki na nung isa. Nagtago siya guys Nagtago siya dun sa likod ng lava rock. Yan guys, may lava rock na pala ako guys. Bumili ako nung minsan, and hindi ko na rin napakita sa inyo. So ito guys yung, hindi ako sure guys kung pineapple molly tong mga to. Yan, bigay din to ni Ben guys. Bigay to ni Ben. Tsaka itong isdang to, itong mga Mickey Mouse fish. Tapos ito guys yung isa, yung black and white molly. Ayan. Napakaganda ng mga yan guys sa personal. So yun, hindi pa ako nagpakain guys, kaya samahan nyo na rin ako, papakainin ko sila. So ito yung pinapakain ko sa kanila guys. Tawag dito is decapsulated baby brine shrimp. Pwede na tong idiretso sa tubig guys, o sa kanila hindi na pwedeng, or hindi na kailangang papisain. Kasi guys yung iba pinapapisa pa, 'di ba? Yung capsulated baby brine shrimp. So ito guys yung itsura niya. Parang powder lang siya guys, pero may buo-buo din yan. And gustong-gusto nila to guys. Tamang-tama to sa mga maliliit na isda like gapi, molly. Lalo na sa mga fry nila guys, mabilis silang lumaki. So yan,
Tignan natin guys kung kakainin nila. Mukhang naninibago pa sila guys kasi kahapon lang ako kaka-water change ko pa lang kahapon. And pagkagising ko ngayong umaga guys, nakita ko may leak yung isang to. Kaya kailangan kong i-repair. Kung nakita nyo guys, basa yung ilalim. That means tumutulo siya dun banda. Kasi guys, nilinis ko kahapon yung mga tank na yan. And sa tingin ko, natamaan ko yun dun or nasira. Kaya yun, kailangan kong palitan guys or dikitan ulit. So yun, hindi rin naman masyadong mabilis yung pagtulo ng tubig guys kasi napansin ko konti lang yung nabawas. So that means maliit lang yung sira niyan guys. Siguro tatapalan ko na lang or dodoblehin guys yung dikit sa ilalim. So ito naman guys, Mickey Mouse yung pakainin natin. Yan. Ganito lang guys yung binibigay ko, parang tantsahan lang. Dalawang beses, 2 to 3 times ko sila pinapakain sa isang araw guys. Umaga, tanghali, hapon. Pero madalas guys, umaga at hapon lang guys kasi sakto lang naman yung binibigay ko sa kanila. And kapag minsan kasi guys, nasosobrahan ako ng bigay ng pagkain kaya lumalabo agad yung tubig, dumudumi. Pero kahit ganun guys, mas maganda may susu sa may snail sa tank nyo. Yan, nakakatulong din kasi silang maglinis guys. Yung mga tira-tirang pagkain ng isda nyo. Pero wag naman masyadong marami guys. So ito namang pineapple molly ba? Hindi ako sure guys eh. Yan, ito. So meron pa akong isang pinapakain guys. Ito yung, alam nyo guys kapag may mga piyesta, yung binibenta nila na pagkain. Ayan, bubuksan ko guys, papakita ko sa inyo. So ito guys. Last time guys, nag-alaga din ako ng beta. Tapos pinapakain ko sa kanya yung mga mosquito larvae or kiti-kiti. Yun, kahit gaano karami guys, okay lang. Tapos nung wala na akong makitang kiti-kiti guys or mosquito larvae, bumili ako nito. Bumili ako niyan guys, tapos ilang araw namatay. Namatay pala guys kasi pagitan isang araw or bawal silang masobrahan nito. Pero yung mga live foods guys like Magna Daphnia, tapos yung bulate na kulay red, nakalimutan ko yung pangalan nun, tsaka yung mosquito larvae guys or kiti-kiti, pwede silang unlimited nun guys. Pero yung mga ganito hindi pala pwede kaya namatay. So mga 5 months or 3 months ko rin naalagaan yun guys, namatay lang kung kailan ko binili ng pagkain na ganito. Yun, kasalanan ko rin guys kasi nasobrahan pala. So yun, ito pa. Yung palang mga molly guys, yung black tsaka white, yung papakainin natin. So yan. Takpan na natin guys. Nagpapalit ng takip. Yan. Kapag bibilin to guys, yung decapsulated baby brine shrimp or tawag nila for short guys is BBS. Yan, nakapack to. Nakalagay sa maliit na sachet. Tapos kayo na lang bahala kung gusto nyo ilipat sa lalagyan na ganito. 50 grams to guys, mga isang kutsara pa lang yung nabawas, mga ganito. Yung white na kutsarang to, mga ganyan pa lang karami yung nabawas guys. Ayan, kumakain sila guys, tingnan nyo. Ayan, ito yung mga gapi guys, sa tingin ko naninibago pa sila. Kasi kahapon lang ako nag-water change.
May mga natira pa naman guys sa mga halaman na nilagay ko sa mga tank nung minsan. Pero yung problema guys, puro lanta na, tapos may maliliit pa. May maliliit na lang na talbos na tumubo. Ayan. Ayun yung isang aso namin guys. Kapag ano guys, gagawa din ako ng video, papaliguan ko yung mga aso namin and papakilala ko sa kanila. Papakilala ko sila sa inyo. So yun. Ayan guys yung setup ko. Hindi ko naman sila guys madalas takpan. Paminsan-minsan ko lang sila tinatakpan kapag malakas yung hangin or malakas yung ulan. Kasi guys kapag malakas yung hangin, maalikabok tsaka madahon. Maraming dahon na lumilipad. Napupunta sa mga tank. Tapos nako-contaminate or nag-iiba yung kulay. Parang pag nababad yung tubig or kapag nababad yung dahon, maglalabas ng kulay guys. Tapos ito yung yung mga water plants guys. Hindi ko pa nalinis yung mga natirang water plants dun sa nung nag water change ako kahapon. Nasa timba pa dun sa malapit sa bomba. So ito guys. Ito guys yung lumot na sinasabi ko. Natapon yan nung minsan, tapos as in napakatuyo na, parang patay na. Kala ko hindi na mabubuhay, pero binalik ko lang siya guys dito, tapos binigyan ko na din dinagdagan ko na rin ng tubig. So yun. Balak ko rin kasi magpadami ng water plants guys para hindi na ako bumibili. Alam nyo guys kung magkano yung water plants sa sa mga pet shop or yon, 40 to 50 pesos guys. Isang tali, parang ganito siguro kakapal guys. Yan. Pero depende siguro guys, pwedeng maging 30 pesos yon per tali kung marami naman yung kukunin. So yun guys. So bibigyan ko na rin guys kayo ng update sa mga kalapati ko, and yun, yung last time pala, yung sa previous video ko, yung last time na itlog nung proven pair ko, hindi sila napisa guys kasi sira yung isang itlog, and I think guys hindi napipisa yung itlog dahil sa sobrang init, tapos lilimliman pa nila. So yun, nung paggising ko ng umaga guys, nung pinakain ko sila, nakita na datnan ko guys, basag na yung isang itlog. Yun, sira talaga yon guys, napakabaho. Basang-basa yung isang itlog na fertile. Dalawang itlog kasi yon guys, yung isa sira na talaga. Yun yung nabasag nung umaga. And yung isa fertile, tapos hindi na nila nilimliman guys kasi nabasa nga nung nung sira na itlog. At sa tingin ko guys, nabasag yon kasi yung young bird na kasama pa ng parents is pupunta siya dun sa nest, natatapakan niya guys yung mga itlog guys, kaya nabasag. Tapos yung isa guys na fertile, buong buo na guys yung itlog nun, mga 1 day na lang siguro or 2 days mapipisa na yon. Hindi na nila nilimliman, pero sinubukan ko naman guys, lay or pinalimliman dun sa mga native chicken namin dito, pero hindi rin napisa kasi napitpit lang guys yung itlog kasi masyadong maliit yun, tsaka malambot lang yung shell. So yun, papakita ko sa inyo guys yung mga kalapati ko ngayon. I-update ko kayo. Hindi pa ako nagpakain, pero siguro after this video magpapakain ako kasi may mga lock yun guys, yung mga kulungan may mga lock. Kasi yun, nag-iingat na rin kasi ako guys, kasi last time na nakawan ako ng mga breeder ko, inubos lahat ng breeder ko guys, kinuha lahat. Kahit may itlog kinuha. Yun, and hindi ko alam guys kung bakit hindi tumahol yung mga aso. Siguro kilala na rin yon. Kaya yun, natira guys yung proven pair ko, tsaka mga 3 piraso lang yata or 4 na piraso yung natira nun. Pero yun guys, sa tingin ko dadami na sila ngayon. So papakita ko sa inyo guys. Ayan, bumili pala ako guys ng steel matting, second hand to guys, sa junk shop. Nabili ko to ng 450 pesos. Yan, 4 na piraso yan. 4 na piraso. Murang-mura na yan guys kasi sa
Kapag bumili ka ng bago niyan sa sa hardware guys, nagkakahalaga to ng I think 400 to 350 kada isa. Yan, manipis lang naman to guys pero matibay din. 4 na piraso yan and gagamitin ko sa paggawa ng pigeon loft. So yan, papakita ko na sila. Ito guys yung young bird na kasama ng proven pair ko dati. Ito yung magwa 1 year na hen. Hindi ako sure guys kung hen yan. Ito yung young bird. Ito yung sinasabi ko na sa tingin ko guys natatapakan niya yung itlog kaya nabasag. Tapos ito guys yung barako na kasama ng binigay ni Ben. Dalawa to yung hen guys, pinaris ko dun sa isa kong barako. So ito guys yung proven pair ko, bago na yung itlog nila. And I think 1 week na lang or 7 days, 5 days mapipisa na yung itlog nila. Hindi pa ako nagpakain guys pero may tira pa sa mga lalagyan nila. Yan. Tapos yung kasama ng barako na yon guys na binigay ni Ben, ipinaris ko dito sa barako ko na 2 years old guys. Yan. May itlog na sila ngayon guys, dalawa. So yon, hihintayin ko na lang. Ito yung pinaris ko. Yan. Wala na silang pagkain kaya bibigyan ko sila maya maya. So yon. And ito naman guys na natira na barako, balak ko siyang ipares dun sa magwa 1 year ko na hen. Hindi ako sure guys kung hen talaga yon. So ayun guys, malapit ko nang gawin yung pigeon loft na sinasabi ko. Yan. Siguro after this video gagawin ko na siya. Pero separate video yon guys, update lang to sa mga alaga ko. So yon. So that's all for this video guys. Thanks for watching. Raldimore signing out.